Ay, hello! Welcome back to our YouTube channel! Okay, for today's video, binigyan tayo doon sa trabaho ko ng banana. Yung isa pong trabaho to kasi nagre-request sila na gumawa daw ako ng banana bread. Kasi last time po ay nagdala ako ng banana bread doon at natikman nila, gusto daw nila. Kaya, di ba, may nagkagusto. At saka, bago po ang lahat, shout out po muna ako kay Ate Jessica. Ate Jessica, hello! Nagbigay siya sa amin ng marinara. Ayan, di ba? Thank you po, Ate. Thank you sa pamarinara. Ayan, okay. So, balik po tayo kay banana bread. So, yun nga, natikman nila si banana bread at gusto daw nila. So, ang ginawa nila, nagpahinog sila ng apat na pangalan nito? Banana, tapos pinadala sa akin. Sabi ko, ala, bakit pwede ko pang iuwi ito? Tapos sabi niya, yeah, pwede na kasi pabulok naman na daw. Ayan o. Ayan o, makikita mo talaga, pabulok na. Kaya yun, so inuwi ko at gagawa ako ng banana bread. So, umpisahan natin si reheat ng oven. Dali. 350 dapat yan. Yan. Make sure na walang laman. Kasi ginagawa kong storage yan eh. Tapos, syempre, imi-melt natin itong buong butter na to. Yan. Okay? Imi-melt natin siya dito. Okay. Yan, dyan ka. Melty. Yan. Yung sugar is 3/4. So, 3 beses nito. Kasi 1/4 lang to eh. Alam ko to. 1/4 ba to? Yeah. So, imi-melt natin kasama na yung butter at saka sugar. So, yun po yung technique ko sa akin yun. Wag nyong gagayahin kung alam nyo na iba yung technique ninyo. So, ito po yung sa akin lang. Kasi, pang content lang, di ba? Melt. Pero kung gusto nyo naman gayahin, why not chocolate, di ba? Oh. Ayan, hindi nyo ako nakikita. Nagtatago ako sa inyo. Make sure na 1.5. Yan, 1. And then half. Dito na lang. Linisin naman natin yan mamaya. 1.5. Yan. And then, 1 teaspoon na baking soda. Okay, kasi half lang to. 1 kailangan natin, di ba? Yan. And then, next is salt. Half teaspoon na salt. Yan. Make sure si butter. Uy, naluto na ata si butter. Yan. Make sure haluin natin. So, tamang-tama lang to. And then, half teaspoon of vanilla extract. Half teaspoon. Yan. Then, halo na natin.
Kasi gagamitin natin tong plate para sa pagmash ng banana. Okay, ito na yung large egg natin. And then, yung banana. Peel na natin siya. Uy, yung aking itlog gumulong na. So, syempre, tatanggalin natin yung pangit, di ba? Yung sira. Dapat, 3 banana lang naman yung kailangan mo dito. Pero 4 yung banana na meron doon. Kaya. So, tama-tama kasi tatanggalin ko rin naman yung mga sira-sira. Kagaya niyan, no. Pero alam mo, hindi naman to sira eh. Nabugbog lang. Yan. You know. Oh, see? And then, mush natin siya ng tinidor. Tapos, lagay natin yung itlog dito mamaya. Ay, alam niyo po ba, nagpapakahirap tayo. Binilhan tayo ni Alan eh. Ayan o, binilhan tayo ni Alan ng pang-mush. Oh, see? Di nilaki din. Oh, mas madali pa. Oh, di nagamit yung binili ni Alan. Thank you, Alan. Tapos, beat natin yung itlog dito. 2 itlog po yung ginamit ko. Yan. Yummy. Sana masarap. Tapos, ihalo na po natin siya dito sa ating dry ingredients. Kailangan natin ng spatula. Spatula, kailangan. Linisin natin mamaya ang counter. Tapos, magcha-chop tayo ng ano ba yun? Walnuts. And syempre, may raisins to. Nilalagyan ko ng raisins. Extra pampasarap. Raisins. Nasaan na yung extra kong raisins? Ito, lagay na natin to lahat. Kasi kukunti na lang. And then, magcha-chop tayo ng oops. Yung oven po yun, ibig sabihin daw, mainit na siya. Okay, and then, lagyan natin siya ng walnuts. Chop lang po tayo ng walnuts, ha? Okay, ito na yung ating chopped walnut. Lagay na natin siya. Wala na pong measurement yan. Dapat 1 cup yan, eh. Kaso,
Gusto po namin madaming walnut. Okay. Tapos po, sprayhan natin siya nito para hindi po siya dumikit. Yan. Yan. And then, transfer it natin dito na sa ating baking pan. Or ano ba tawag dyan? Yun no, gamitan natin ng spatula para po makuha natin lahat. There. Then, kunin natin din yan. Yay! Okay, eto na po siya. So, lagay natin sa oven and bake it for 60 minutes or 1 hour. Yan! Oh my gosh. Okay. So, maghugas po tayo ng pinggan and I'll be back pagluto na yung ating banana bread. Okay, ayan, naririnig nyo na po ba? Kumakanta na yung ating oven. So that means end na. Pero check po muna natin siya kung talagang okay na ba. Hindi yan titigil. Okay, kailangan natin ng toothpick. Okay. Oh my gosh, ang bango. Ay! Naglag si toothpick. So, ito na po siya, oh. Yan. Dali. Ayan. So, check natin ng toothpick kung wala na bang sasama. Ibig sabihin, luto na. Yan. Uy, luto na. Perfect. Sana hindi siya mag-dry. Okay. So, luto na. Tayo naman po ngayon ay nag-i-edit ng video kasi magpo-post ako ng video ko mamaya. Dahil, for sure, bukas hindi ako makakapag-post dahil ako po ay papasok ng double bukas. Kaya, ay, naku, hindi ko pa pala napatay si oven. Yan. Okay, so nakita nyo na kung paano gawin yung banana bread. Yun lang po yung aking technique. Yun lang po yung aking version of my version ng banana bread. So kung gusto nyo po yun gayahin, go ahead. Kung gusto nyo naman po, kung may idea kayo kung paano ko pa mapapa-improve yung banana bread ko, please comment down below para po gawin natin. Gawin natin para po matikman ko naman yung sarili nyong version ng banana bread. So, hanggang dito na lang po ang aking mini vlog for today or mini cooking vlog. Kasi request po yun ng mga kasama ko doon sa part-time job. Binigay din nila yung saging na yun. Kaya po, ginawa ko lang. And then ako na yung nag-provide ng ibang ingredients. So, alright. So, hanggang dito na lang po. Kung nagustuhan nyo po ang aking mini cooking vlog for today, please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bago naming video. Hanggang sa muli po. God bless. Bye-bye!